Kung madalas po kayong nagmamatsyag sa galaw ng cryptocurrency market, siguradong napansin ninyo ang biglaang pagtaas ng presyo ng Pi Network. Habang ang ibang major cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, Ethereum at Solana ay bumagsak ng mahigit 10%, ang Pi Network naman ay tila hindi natinag at patuloy pang lumalakas. Pero bakit nga ba? Ano ang dahilan ng pagtaas ng presyo ni Pi Network? At ano po ang posibleng epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Picoin? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba hindi bumagsak ang Pi Network habang bagsak ang buong crypto market? Nito pong Martes, habang ang buong cryptocurrency market ay nagkakaroon ng matinding pagbebenta or sell-off, ang Pi Network ay nanatiling matatag at lumakas pa. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay umabot sa $1.60 na isang napakalaking 158% increase mula sa pinakamababang presyo nito nitong Biyernes. Dahil dito ay umakyat po ang self-reported market capitalization ng Pi Network sa $10.7 billion. Dahilan para umangat ito bilang pang-11 pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo. Samantalang ang ibang blue chip cryptocurrencies tulad ni Bitcoin, Ethereum, Solana at Cardano ay bumagsak ng higit sa 10% sa loob lang ng 24 oras. Pero bakit iba ang naging galaw ng Pi Network? Ano po ang dahilan ng biglaang pagtaas ng presyo nito? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng presyo ng Pi Network ay ang espekulasyon na malapit na po itong malista kay Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa buong mundo. Ayon po sa mga balita, nagsagawa ang Binance ng isang poll o botohan kung dapat ba nilang ilista ang Pi Network sa kanilang platform. At ang naging resulta ay karamihan po ng mga users ay bumoto ng yes. Kung tuluyang pong maililista ang Pi Network kay Binance, magiging game changer ito sa mga project dahil si Binance ay meron po siyang 20 million users sa buong mundo. Ibig sabihin, mas maraming tao ang magkakaroon ng access sa Pi Network. Mas lalaki ang demand at posibleng tumaas pa lalo ang presyo nito. Bukod kay Binance, kasalukuyan ng nalista ang Pi Network sa ilang mga major exchanges tulad po ng OKX, HTX, Bitget at saka Gate.io. Kung mapunta ito kay Binance, posible ring mapilitan ang iba pang mga malalaking exchanges tulad po ng Coinbase, Upbit at saka Kraken na ilista rin ito. Ngayon ay ano pa ang ibang dahilan ng pagtaas ng presyo ng Pi Network? Bukod po sa Binance listing, may isa pang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng Pi Network. Ito po ay ang nalalapit na Know Your Customer or KYC grace period deadline sa February 28. Sa madaling salita, pagkatapos po ng deadline na ito, ang mga pioneers o maagang users ng Pi Network ay hindi na makakapag-migrate ng kanilang minine na Pi coins mula sa app patungo sa mainnet kung hindi po nila ito nagawa sa nakalipas na 6 na buwan. Dahil dito, marami pong users ang nagmamadaling magpa-KYC at mag-migrate ng kanilang Pi coins na siyang nagdadagdag sa demand sa market. Mas mataas na demand ay magre-resulta po ito sa mas mataas na presyo. Ngayon ay ano naman ang technical analysis ng presyo ni Pi Network? Kung titignan po natin ang hourly chart, makikita natin na kasalukuyang nasa $1.60 ang presyo ng Pi Network at sinusundan nito ang ascending trend line na isang bullish pattern. Bukod dito, lumampas na rin ito sa 25 period moving average na nangangahulugang ang bulls o mga investors na bumibili ay may control pa rin sa presyo. Ang susunod na resistance level ay nasa $1.67. Kapag nalampasan ito, malaki po ang posibilidad na maabot ng Pi Network ang kanyang all-time high na $2.20. Isa pong 36% increase mula sa kasalukuyang presyo. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Picoin? Para sa atin, ito po ay isang magandang oportunidad pero may kasamang risk. Dahil hindi pa ganap na establish ang Pi Network at may mga uncertainties pa rin sa ecosystem nito, dapat po tayong maging maingat sa pag-i-invest.
meron po tayong ilang mga bagay na dapat po nating tandaan dito. Una, kung malilista ito kay Binance, maaaring tumaas pa ang presyo ng Pi Network kaya posibleng maging magandang investment ito sa short term. Pangalawa, dahil hindi pa ito fully integrated sa buong crypto ecosystem, maaaring magkaroon ng biglaang pagbabago sa presyo. Pangatlo, para sa mga short-term traders, maaaring maghintay sa breakout confirmation bago po pumasok sa trade. Pang-apat, hindi porket tumataas ang isang coin ay sigurado ng magiging matagumpay ito sa hinaharap. Mas mabuting aralin ang fundamentals at roadmap ng Pi Network bago po mag-invest ng malaking halaga. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagtaas ng presyo ng Pi Network sa kabila ng pagbagsak ng buong crypto market ay isang indikasyon na maraming tao ang may tiwala sa project at umaasang ito ay magiging matagumpay. Ngunit, hindi pa rin ito garantisado. Ang tunay na halaga ng isang cryptocurrency ay hindi lang nasusukat sa hype o speculation, kundi sa real-world utility at saka adoption nito. Kung malilista ito kay Binance, maaaring maging malaking hakbang ito para sa Pi Network. Ngunit kung hindi ito mangyari, maaaring bumaba muli ang presyo nito sa mga susunod na linggo. At sa kabuuan, kung balak mong pumasok sa Pi Network, tandaan, invest only what you can afford to lose. At laging mag-research bago po pumasok sa isang trade. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.